Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, adabul muta'allimin. Tatalaki pa rin natin yung fadlut tabkiri li majlisil ilm. Ang kainaman ng pagdating ng maaga sa pag-aaral. So ito ay naayon doon sa mga nakagawian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng salaf. At actually hindi lang ito applicable sa pag-aaral. Sa lahat ng bagay. Kung magagawa mo ng maaga, mas mainam. Negosyo, trabaho, lalong-lalo na mga gawaing pagsamba, inshallah. Pinakamainam gawin ito ng maaga. At maagap din, inshallah, na kapag may pagkakataon, gawin mo na ito. Kasi maaring mawawala na yung pagkakataon sa iyo eh. Maiging abala ka na. Ganun din sa Islam. Yung samantalahin natin yung bakanting oras at iba pang mga bagay, inshallah. Waqad ja'at hadith fi fadli tabkiri dakarha al-Mundiri fi targibi wa tarhib. Si Sheikh al-Mundiri, si Imam al-Mundiri, meron siya nabanggit sa kanyang at-tarhib, at-targib at tarhib na ilang mga hadith tungkol sa kainaman ng pagpapaaga sa mga gawain. Wa fi babit targibi fil bukuri fi talabir rizki wa gayrihi. So meron siyang kabanata doon sa kanyang aklat. Kabanata tungkol sa paghihimok sa pagiging maaga. At targibu fil bukuri fi talabir rizki wa gayrihi. Pagpapaaga sa paghahangad ng biyaya ni Allah at iba pang mga gawain. Sa mainam na gagawin ng tao ang lahat ng maaga hanggat maaari. Sa pinakamaagang panahon na pwede niyang gawin ng anumang bagay, gawin niya. Kasi ito yung magdudulot din ng baraka sa gawain. Gawin mo ng maaga yung mga dapat gawin, inshallah. Hindi yung ipagpapaliban mo. Kasi problema sa tao kapag nagpapaliban siya na nagpapaliban, mawawala na yun, makakalimutan niya na yun. O kaya hindi siya marunong mag-prioritize, inuuna niya mga hindi naman dapat unahin. Hindi ganun. Dapat inuuna yung mga dapat na unahin. So kasama rin yun sa mga kahulugan nito. So meron binanggit, iniulat ni Aisha radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bakiru fil gadwi fi talabir rizq. Maging maaga kayo sa paghahangad o paghahanap ng biyaya ni Allah, fa innal gudwa barakatun wa najahun. Dahil ang pagiging maaga ay naririto ang biyaya at kaligtasan. Iniulat ito ni na Imam At-Tabarani, Al-Barras at iba pa. Sa tinukoy dito na sa pagiging maaga, inshallah, ay naririto ang baraka at naririto ang kaligtasan. Yung sa Tagalog kasi, etong yung bukur na tinatawag dito, maaari itong mauunawaan na gagawin natin ito sa umaga o gagawin natin ito ng maagap. Ibig sabihin, bago pa man dumating yung panahon na kinakailangan ng isang bagay, gawin mo na. Gawin mo na. Ngayon problema sa Pilipino, yun nga, yung maraming mga bahagi ng kultura ng Pilipino, yung counterproductive eh. Yung nga una dyan, yung ugali ng Pilipino, manyana habit. Narinig nyo na yun, sinasabi ng mga matatanda, ang Pilipino, may ugaling manyana habit. Yung habit ng Pilipino, pagpapaliban niya, mamaya na yan, bukas na lang, isang buwan na lang, yun, namatay na. Wala nang nangyari. Hindi na niya nagawa. Hindi na niya nagawa. Tapos may ugali pa yung Pilipino, yung Filipino time, usapan alas 8, aalis yun 8:30. Pag tinawagan mo, saan ka na? Papunta na. Papunta pala siya ng banyo, maliligo pa lang. Tapos yung Pilipino, maraming masamang ugali yung Pilipino eh. Ningas kugon, may kinalaman din sa sa pag-utilize niya sa panahon. Ningas kugon. Sa umpisa ang sipag.
Tas maya-maya, wala na, patay na yung trabaho, hindi ninyo tinuloy. Napicturean na eh. May ganun, lalo na politiko. O, papasimula yan, sabihin ng politiko, ito, pinapatayo ko to, basketball court. Nung napicturean niya na yun, pinuri na siya ng mga tao, wala na, pinutol na yung proyekto. Tiwangwang na. Nakatiwangwang na. So, dapat yung tao ay maaga sa kanyang gawain at maagap sa kanyang gawain, inshallah. Ngayon nga, yung nakwento ko sa inyo nung nakaraan, may kasabihan sa atin, yung nga, maraming masamang ugali yung Pilipino, pero marami rin namang mabubuti. Yung nga, sabi nga, daig ng maagap ang masipag. So kapag maagap ka, bago pa man dumating yung problema, di nasolusyonan mo na. Yung nga, nangyari doon sa Spain at sa Portugal na malawakan na brownout. Yung mga Kastila, hindi nila alam anong gagawin eh. Natataranta sila eh. Ilang oras nang nawalan ng kuryente. Pero isang linggo talaga sila nawalan. Pero mga ilang oras pa lang nawawalan ng kuryente, natataranta na sila, hindi nila alam anong gagawin. Samantala yung mga Pilipino, enjoy lang, sanay sa brownout Pilipino eh. Tapos ang unang oras pa lang nang nawalan ng kuryente, yung mga Pilipino, nag-imbak agad ng tubig, na nag-stock ng pagkain, kasi alam nila yung may mangyayaring, may idudulot pa yung brownout. Bukod doon sa walang kuryente at hindi ka makatawag, hindi ka makapagbayad ng bibilhin mo kasi wala kang cash. Tapos walang kuryente, card yung pambabayad mo, di ba walang kuryente, hindi mo maggamit yun. Yung mga Pilipino na una na, nag-stock ng tubig, pinagtatawanan nga sila ng mga Kastila eh. O, ba't ka nag-stock ng tubig sa bathtub, sa timba? Kuryente lang naman yung nawala ah. Hindi naman mawala ng tubig. Mamaya, isang oras ang lumipas, patay din pala yung yung pumping station ng nung patubig. Di mo lang tubig yung Espanya, ganoon din katagal. Yung mga Pilipino, nakapag-imbak na ng tubig at nakapag-imbak ng pagkain. At yung ugali ng Pilipino rin kasi yung yung nag-iimbak ng pagkain. So kahit pa paano yung Pilipino, may ilang lata ng sardinas, may ilang kilo ng bigas. Yung ibang lahi, kapag kailangan nila, saka lang sila bibili. Marami silang stock, sapatos, damit, pero yung mga basic na pangangailangan, bihira sa kanila yung nag-i-stock. Yung mga Pilipino, maaga pagdating sa mga bagay-bagay, alhamdulillah. So ganoon din yun. Yung konsepto ng pagpapaaga dito, as in gagawin mo siya ng umaga, o gagawin mo pa siya bago pa man magkaroon ng problema. Aagapan mo, inshallah. Wal gadwo, zero awwalin nahar. So isa sa mga kahulugan dito ng gadwo, yung paghayo at pagkilos sa umpisa pa lang ng umaga. After Fajr, nagkikikilos ka na hanggat maaari. Hindi yung yung tulog ka pa. O pagtulog mo after Fajr, gising mo na asar. O late ka na nakapagduhur. So dapat yung tao, sinasamantala niya ang umaga, inshallah. Wa huwa ma bayna salatil ghadati wa hiya al-fajru ila tulu'i syams. At ito nga yung mga oras, inshallah, mula sa oras ng Fajr hanggang sa pagsikat ng araw. Na dito sa atin, alhamdulillah, so ito yung mga oras na ito ginugugol natin sa pag-aaral. So araw-araw may pag-aaral tayo ng after Fajr, alhamdulillah. Wa ma'nahu amrun minan nabi sallallahu alaihi wasallam bil istiqadi sabahan litarabil rizq. Nagayon din, kabilang dito sa kahulugan nito, yung utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na marapat nagigising ang tao o gising na ang tao dapat sa umaga para maghangad ng biyaya ni Allah. Fa inna tabkira yajlibul khair. Dahil ang pagpapaaga sa lahat ng bagay ay nagdudulot ng kabutihan. Wa yazidu fi injazil a'mali wa itmamiha. At tumutulong ang pagpapaaga upang matupad mo yung mga gawain at makumpleto mo ito. Li'annahu waqtun mubarakun, dahil ito ay oras na mabiyaya, yung umaga. So mabiyaya ang pagiging maaga sa mga gawain. Whereas kapag hindi ka maaga sa anumang gawain, ibig sabihin hindi mahalaga sa iyo yun eh. Ganun lang yun. Isiningit mo lang sa oras mo, istorbo. Istorbo lang sa iyo yung sala, istorbo lang sa iyo yung pag-aaral, kaya lagi kang late. Yun ang hindi ko pinaparinggan ko. Nagkataon lang late ka ngayon. So,
Kapag ang tao palaging huli sa mga gawain, isa lang ibig sabihin, hindi mahalaga sa kanya yun. Hindi mahalaga sa kanya. Kaya kapag may tao, may oras kayo na magkikita kayo dapat tapos laging late. May meeting late, tapos may magkikita kayo late. Yung tao na yun, huwag nyo na asahan yun na magdudulot sa'yo ng kabutihan. Ganon din, problema yung tao na yun. Problema. Kasi isa sa mga maaring gagawin natin na batayan ng pagkatao ni Numan, kung paano niya ginagamit yung kanyang oras. Kung yung ginagawa niya sa mga oras ng buhay niya, yun din siya. Yun na yung pagkatao niya talaga eh. Tao na laging late, tapos may pagpupuntahan mo sa bahay, nakasubsob yung mukha sa cellphone. Wala namang ginagawa, hindi naman nagbabasa ng Quran, hindi naman gumagawa ng anumang produktibong bagay. Kupal yun. Huwag nyo kakaibiganin yun, huwag nyo didikitan yun. Kasi yun yung pagkatao niya. Kung paano ginagamit ng tao yung kanyang oras, yun yung pagkatao niya. Ginagamit niya sa bisyo, yun yung pagkatao niya. Ganun na yun. Kaya mahirap manghusga sa tao. Pero kung maghuhusga man tayo sa pagkatao ni Numan, tingnan natin yung kung paano niya gamitin yung kanyang oras. So yung ugali ng tao, kung paano niya ginagamit yung kanyang oras, maaaring magiging batayan kung ano yung pagkatao niya talaga. Kung ano yung pagkatao niya. Kaya mahalaga itong bagay na ito. Hindi ito sa hindi ito sa pag-aaral lang may kinalaman. May kinalaman ito sa buong buhay ng tao. May kinalaman ito sa buong buhay ng tao. Kasi tingnan mo rin sa trabaho, di ba? O may katrabaho ka, hindi marunong gumamit ng oras. Kupal sa trabaho. So yung ganon, may problema din yun. Sablay din yung ganon. So dapat agapan ng tao yung paggamit niya sa oras. Anyway, yung oras naman yung sa lahat ng meron ng tao, sa totoo lang, oras ang pinakamahalaga eh. Kung meron kang pera, meron kang anumang gamit, mas mahalaga pa yung oras. Sabi nga, di ba, time is gold, pero sa atin sa Islam, yung oras, mahigit pa sa ginto. Ang oras mo, buhay, yung buhay mo mismo yung katumbas nun. Habang lumilipas yung oras na wala kang ginagawang mabuti, o gumagawa ka pa ng masama, nasasayang yung oras mo. Hindi mo na yun mababalik eh. Hindi mo na yun mababalik. Pinalipas mo yung oras. Scroll ka ng, tawag nga nila doon death scrolling. Yung tao na-addict nakaka-scroll ng cellphone, maghapon, hindi magpapagod yun. Yan, maghapon, ganun yun. Hanggang sa mamatay siya. Death scrolling yung tawag doon. Kamamatayan niya na lang yun, yung ganung ugali. Pero kapag nasa pag-aaral, tinan mo, late o kaya tinatamad, ang daming dahilan, maglalaba, aanyayahan mo mag-aral kung ano yung ginagawa. So hindi ganun yung taong matino. O fi hadal ma'na waradat ahadithun kathira dakaraha al-Haythami fi Majma' al-Zawaid. Doon sa kanyang aklat na Majma' al-Zawaid, sinabi ni Al-Haythami, so meron doon mga nababanggit pa sa kanyang Kitabul Buyu, Babul Bukuri, wa ma fihi min al-baraka. So meron siyang chapter doon sa kanyang Majma' al-Zawaid. Majma' ibig sabihin grupo ng mga zawaid. Yung mga zawaid, mga baon, kumbaga mga lesson na pwede mong baunin. So meron siyang Kitabul Buyu at doon sa chapter, meron doong sa mga kabanata, meron doong pagpapaaga na nasa pagpapaaga ang baraka. O kabanata tungkol sa pagpapaaga at anumang nilalaman nito na baraka o biyaya. Wa yatakallamu an darajatiha bi-ijaz. So nababanggit ni Al-Haythami yung iba't ibang mga antas ng pagpapaaga. Walakad fatana salafuna as-salih rahimahumullah lihadal ma'na al-adim fi tabkiri fabadaru lilhuduri ila majalisil ilmi qabla syuyukhihim. Na perpekto daw ng salaf yung ugali nilang ng pagpapaaga sa anumang mabuting gawain sa pamagitan ng pagpapaaga nila sa pagdating sa mga pag-aaral na nauuna pa silang dumating sa pag-aaral kaysa doon sa
tagapagturo. So mainam na ugali na nauuna yung mag-aaral kaysa sa guro doon sa classroom. Kung meron mang classroom. Pero dito, yung oras naman natin nakabatay sa sala, so maaari talagang nandun na talaga yung yung nagtuturo, nauuna na siya. Walang problema. Pero halimbawa merong oras ng pag-aaral, tas late ka pa rin, yun may problema yun. Mas mainam nga na mauuna kang darating sa kanya, inshallah. Pero mas may problema pala dito. Kasi kung nauuna na yung magtuturo, tapos ikaw late ka pang darating, ibig late ka rin nagsala. Maaring ganun yung ibig sabihin. Pero anyway, ito yung naging ugali nila. Nauuna sila kaysa doon sa tagapagturo. Balwasatu safahatir ra'i'ah bima hawathu min akhbarihim allati tadullu ala hirsihim wa ikhlasihim an-niyyah lillahi ta'ala wa jadduhum fi talabil ilm. So may kita sa kanilang mga ugali na ito, wasattaru safahatir ra'i'ah. So makikita sa kanila ang napakaraming mga tagpo na mula sa mga balita o kwento na batayan sa kanilang pagpapahalaga at ikhlas ng kanilang niyya alang-alang kay Allah at kanilang pagiging mahusay sa pag-aaral. So yung kanilang pagiging mahusay sa pag-aaral, hindi lang yung dinulot ng talino nila. Hindi naging Imam Ahmad si Imam Ahmad o sina Imam Shafi'i dahil sa talino lang. Nandun yung dedication nila sa pag-aaral. Yung pagiging dedicated sa pag-aaral, nandun din yun. May papakita yun sa pagiging maaga sa pag-aaral. At yun nga syempre, yung disiplina ng tao sa pag-aaral o ano pa mang iba pang mga gawain na dapat na gawin ng maaga. Dahil nga yung disiplina, palagi yung nababanggit sa inyo. Sa lahat ng virtue na pwedeng magkaroon yung tao, disiplina yung minamaliit o hindi pinahalagahan ng mga tao. Disiplina. Kasi kung wala kang disiplina, hindi mo magamit ng maayos yung oras mo. Kung wala kang disiplina, hindi mo magamit ng maayos yung pera mo. Kung wala kang disiplina, hindi mo magamit ang anumang bagay na meron ka. Sasamantalahin mo lang yun. Tapos pagka wala na, tulala ka na, hindi mo alam anong gagawin. Kasi wala kang disiplina, hindi mo ginamit ng maayos yung pera mo, yung oras mo, yung lakas mo, yung buhay mo. Dapat inaayos ang pagkakagamit sa mga ito. So doon na bubuod yung disiplina, yung ay muwadaba sa Islam. Pero kung titingnan natin, yung konsepto ng istikama sa Islam, na dapat mananatili ka sa matuwid na landas hanggang kamatayan, wala tamutun na illa wa antum muslimun, wag na huwag kayo mamamatay, liban na lang na kayo yung mga Muslim. Disiplina din yun eh. Dapat disiplinado ka sa Islam, nananatili ka sa Islam. Di yung gigewang-gewang ka. Kanina nasa Islam ka, ngayon papunta ka na naman sa kuffar. Tuwang-tuwa ka doon sa mga pinaggagawa ng kuffar. O mamaya, gigewang ka na naman, pabalik ng matuwid na landas. Tapos gigewang ka na naman pakaliwa, tuwang-tuwa ka doon sa Shia. O gigewang ka na naman, pabalik sa matuwid na landas. Tapos mamaya, tuwang-tuwa ka doon sa kahalayan. Doon ka namatay. Wala ka sa matuwid na landas. So, yung disiplina, sisikapin ng tao na manatili sa matuwid na landas, inshallah. Yung ngayon nakwento ko sa inyo nung nakaraan, hindi ko talaga makalimutan yun eh. Yung yung elementary bago kami mag-graduation, merong pari na nagkwento. Sabi niya, merong tao, meron siyang ginagawa pero hindi matapos-tapos. At pinagtanong niya sa mga tao, paano kaya niya matatapos yung kanyang iniimbento? So sabi ng mga tao, punta ka doon sa ibabaw ng bundok. Meron dong tao na matalino, tanungin mo siya pagpunta mo doon. Pero mag-ingat ka kasi isa lang yung pwede mong itatanong sa tao na yun kapag makita mo siya. Isa lang yung pwede mong itanong. So pupunta nga siya doon sa ibabaw ng bundok, nagpakahirap siya. Nagpakahirap siya papunta ng bundok. At nung nandun siya sa ibabaw ng bundok, may nakita siya magandang babae. As in doon talaga sa tuktok ng bundok. So hindi niya mapagkakamalian na nandun na talaga yung tao na gusto niyang tanungin o dapat niyang tanungin
ng kailangan niya para matapos na niya yung ginagawa niya. Nandun sa taas ng bundok, pinakataas ng bundok, na tinuturo ng mga tao, nandun yung tao na tatanungin mo lang ng isang beses at malalaman mo yung kailangan mong malaman. Nung nakita niya babae, ang ganda. Yung una niyang tinanong, anong pangalan mo? Wala na. Isa na lang yun na itanong niya doon sa tao. Kung tinanong niya agad yung kailangan niya, o di nakuha niya, nalaman na niya, wala, na ano siya, na napalihis siya, nagbago yung kanyang niya. Nagbago yung kanyang intensyon. Ganun minsan yung tao O gusto ng tao, di ba? May pangarap yung tao. Magpakamatuwid. Sige, mag-aaral na mag-aaral. O yun, nakapag-aral. Tapos nag-aaral na, tapos nangangaral pa. Nagdawa pogi. Kasi feeling niya, mas nadadagdagan yung halaga niya kapag kakadawa pogi niya. Naligaw. Di patay siya pagkaligaw. Parang si Barsisa, di ba? Yung tinatalakay natin ngayon. Na ang layunin niya, alagaan lang yung sister. Yun, si Satanas. Binuyo siya ng binuyo ni Satanas. Nabuntis niya. At nung nabuntis niya, hindi pwedeng malalaman ng mga tao na siya, si Barsisa na matuwid, na banal, ay nakabuntis. Pinatay niya yung babae, tsaka yung baby, yung bata. Yun. Nung papatawa na siya ng parusang kamatayan ng gobyerno, bumalik sa kanya si Satanas. Sabi ni Satanas, Barsisa, ako na lang makakatulong sa iyo. Pero bago kita matulungan, magsujud ka sa akin. Yun nga, nagsujud siya kay Satanas, tapos pinugutan na siya ng ulo. Tapos na ang kwento ni Barsisa. Namatay siya sa kufur. So dapat maagap yung tao. At yung pagiging maagap may kinalaman nga sa disiplina. Kasi kung si Barsisa may disiplina, di tinuloy-tuloy niya lang yung ginagawa niyang tama dati. Dinadalhan niya lang ng pagkain yung sister. Diba? Ganun lang naman yun siya wala. Nagpadala siya sa bugso ng damdamin. Tapos yun nga, binubuyo pa siya ni Satanas. Kung pinagpatuloy niya na lang yun, di tapos ang problema. So yung tao, hindi pwedeng magpapalinlang sa kung ano-anong mga nakikita niya sa mundo. Kahit iniisip niya, baka mayroong pakinabang dito. Pero kung wala naman yung kinalaman sa layunin niya, kung bakit siya naririto sa mundo, ang sumamba kay Allah, layuan niya na yun. Wala siyang kinalaman dapat doon, inshallah. Sa unang nababanggit ni Sheikh Al-Haythami, so dito, wala nabda'u bikissati imami ahli sunnah wal jama'ah al-imamu Ahmad bin Hanbal. So ang unang nababanggit doon na kwento ay tungkol kay Imam Ahmad rahimahullah. At yun nga, kinikilala siya bilang imam ng Ahlus Sunnah wal Jama'ah, si Imam Ahmad. Kasi Imam Ahmad, alhamdulillah, sa katulad din ng kanyang teacher, si Imam Shafi'i, so nakaranas sila ng kalupitan mula sa mga khalifa ng Abbasiyah dahil sa paninindigan nila sa akida. So iniulat ni Al-Khatib Al-Baghdadi doon sa kanyang Al-Jami'u li Akhlaqir Rawi, yung mga asal daw, pagtitipon ng mga asal ng mga tagapag-ulat ng mga hadith. At ang sanad dito ay mula kay Abdullah bin Ahmad, anak ni Imam Ahmad. Sami'tu abi yaqul, narinig daw niya ang kanyang tatay na nagsabi, si Imam Ahmad, kuntu rubbama aradtu al-bukura ila majlisil hadith. So minsan daw ay ginusto niya na pumasok ng maaga doon sa kanilang pag-aaral ng hadith. Fatakhudu ummi thiyabi. At yung nanay ni Imam Ahmad, sa totoo lang, malaki naging papel ng nanay ni Imam Ahmad. Si Imam Ahmad kasi, ulila na siya. Noong mga panahon na nag-aaral siya nito, wala na siyang tatay. So yung nanay niya talaga, yung nanay niya, kung ano-anong racket yung pinasukan. Sukdulan na gumawa ng basahan, magbenta ng kung ano-ano para lang mapag-aral niya si Imam Ahmad. Yung pag-aaral noon, libre naman yung pag-aaral noon. Hindi katulad ngayon na may tuition. Libre naman, pero kailangan mong gumastos . Kailangan mong gumastos ang pagkain, tapos dahil si Imam Ahmad hindi naman nakakapagtrabaho kasi nag-aaral. Siya yung nagtatrabaho, yung nanay. At tuwing nang mag-aaral na si Imam Ahmad, so hinahanda nung nanay ni Imam Ahmad yung kanyang mga gamit. Ito sinabi, hinahanda nung nanay ni Imam Ahmad yung kanyang damit.
At sinasabi nung nanay niya, watakulu, undur ya bani, o ya bunay, undur ya bunay, hata ya'danan nasu lil fajri. O intadir pala, intadir ya bunay, hata yu'addinan nasu lil fajri. So hintayin mo lang, o anak, hanggang sa makapag-adan ang mga tao para sa fajar, hatta yusbihu, hanggang sa dumating ang umaga. Wa kuntu rubbama bakartu ila majlisi Abi Bakar bin Ayash wa gayrihi. So sinasabi nung nanay niya, kumbaga hintayin na niya yung oras ng fajar, o hanggang sa oras na lumiwanag na nandun na siya sa masjid. Kumbaga hindi yung hihintayin pa niya na kumbaga kung kailan mag-iikama sakala siya pupunta ng masjid. Agahan na niya yung pagpunta doon, inshallah. Dahil nga, pinapaaga niya talaga yung pagpunta doon sa mga pag-aaral ni Abu Bakar bin Ayash. Bin Ayash pala ito. Ni Abu Bakar bin Ayash at iba pang mga naging teacher niya doon sa Baghdad. Alhamdulillah. So maaga siyang dumarating. Siyempre nga si Imam Ahmad habang nag-aaral siya, siyempre di naman niya pinapabayaan yung nanay niya. Nangyari dun sa panahon ni Imam Ahmad na pati siya rumarakit na rin kasi nararamdaman niya nahihirapan yung nanay niya. Rumarakit na rin siya. So minsan nararakit siya ng magkakargador. Nagkakargador si Imam Ahmad. May makikita siya yung nagbababa ng ang mga gulay, prutas, ganon sa Baghdad, sa palengke, naikihakot siya doon habang nagpa-fasting. Naikihakot siya habang nagpa-fasting para kumita lang siya ng ilang halaga. So malaki yung naging sakripisyo ng mga imam ng maalam sa pagkakamit ng pag-aaral. Sa pagkakamit ng pag-aaral. So, minsan titingnan natin yung quality ng maalam ngayon, kumbaga kung ihambing sa maalam noon, may kinalaman din yung talaga eh. Yung mga maalam ngayon minsan nagiging spoiled na masyado eh. Di ba may pinost minsan si Sheikh Omar na kung yung mga maalam pinaglilingkuran nyo lang tapos hindi naman naglilingkod, ano pang aasahan nyo doon? Nag-aaral pa lang, ini-spoiled nyo na. Nag-aaral pa lang, ini-spoiled nyo na. Paano pa yan pag nakagraduate na? Di masayayabang yan. Ganun nga yung nangyari. Ganun nga yung nangyari. Kay Sheikh Omar pa yun nanggaling. Kung sa akin manggagaling yun, sasabihin ng mga tao, sinasabi mo lang yan kasi hindi ka naman nag-aral ng Islamic University. Yun, nag-graduate ng Islamic University, pareho kami ng pananaw. Yung mga estudyante ngayon, spoiled. Spoiled. Libre pag-aaral, libre gamit, tapos makakapag-sideline pa sa Islamic Center. O ngayon, saan nakatambay? Sa halip sa library, nakatambay sa Starbucks, nakatambay sa gym, o sa kung ano pang saan sila pwede magpapogi. Anong tawag dun? Spoiled. Sa halip na yung oras nila, ginugugol nila sa pagpapakumbaba, sa paglilingkod sa mga tao. Pag-graduate, praile. Hindi pwedeng punahin, hindi pwedeng payuhan. Hindi mo maasahan sa anumang panganib o problema. Kung saan may pagsikat, kung saan may pera, nandun sila. Hindi sila yung katulad nila Imam Ahmad at nauna nating mga maalam, rahimahumullah, na kumbaga nasanay sa hirap at dahil sanay sila sa hirap, alam nila kung ano yung pangangailangan ng tao. Nakikiisa sila sa mga tao. Pero yung mga maalam natin sa banila, siyempre, hindi naman natin pinipintasan yung kaalaman. Nililinaw lang natin. Sinasabi mo, pinipintasan mo yung kaalaman. Hindi yung kaalaman pinipintasan natin. Yung ugali nila ang may problema. Walang problema sa kaalaman eh. Pero nga lang, naiiba. Naiiba yung mga tao. Habang lumilipas yung panahon, nagbabago yung mga tao. Waliyadu billah. Kung yung maalam, yung nakapag-aral, ganun, paano pa yung pangkaraniwang tao? Diba? Mga tagasunod nila. So nga, inna fi hadal khabar, ma yadullu ala harsil Imam Ahmad, ala anyanhila
min al-ilmi fayakhruju mubakkiran qabla al-fajri. So may kita nga natin dito yung pagsusumikap ni Imam Ahmad sa pag-aaral na bago pa man nag-fajar, nandun na siya sa masjid. Hinihintay na niya yung mga tao. Bago pa man nag-adan, nandun na siya sa masjid. Alhamdulillah. Wa kanat ummuhu takhafu alayhi min al-hawami aw mimman yukifuhu min al-lususi fi ad-dilami fatatlubu minhu al-intidar ila adan al-fajr liyakhruja ma'an nasi fayamana alayhi wa hada min khawfiha wa shafaqatiha alayhi rahimahullahu ta'ala. At actually sabi nga rin dito, yung isa sa dahilan kung bakit pinapaalis ng nanay ni Imam Ahmad si Imam Ahmad ng maaga bago pa man mag-adan ng Fajar. Kasi sa panahon na yon, yung mga tao pumupunta ng masjid bago pa mag-adan. So meron siyang makakasabay sa paglakad papuntang masjid at matitiyak ng nanay ni Imam Ahmad na ligtas si Imam Ahmad sa paglalakad papunta sa masjid. Alhamdulillah. So maagang pupunta sa panahon na ito sa Baghdad yung mga tao papuntang masjid. Bago pa man magadan, marami nang naglalakad papunta sa masjid. Alhamdulillah, at yun yung isa sa mga layunin ng nanay ni Imam Ahmad na maaga siyang lalakad bago pa man mag-fajar para ligtas siya. So malaki talaga yung malaki talaga yung naging papel ng nanay ni Imam Ahmad sa kanyang development bilang tao. Alhamdulillah. Kaya ngayong mga magulang, sila yung sila yung may malaking impluwensya talaga sa mga anak. Sila yung mayroong malaking impluwensya sa mga anak, inshallah. So tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.